Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Mainit na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Ang kasalukuyang init ng panahon ay mayroong significant health impact sa atin mga health checkers. Lalong-lalo na po kung ang uri ng trabaho ay mayroong direct exposure sa init ng araw tulad ng traffic police or traffic enforcers, linemen, construction at delivery workers, drivers, at iba pa. Kaya naman ngayong buwan ay mga paksang mainit tungkol sa tag-init ang ating bibigyang pansin. Mapalad po muli tayo ngayong linggo dahil makakasama natin ang isang dalubhasang doktor para pag-usapan ang mga dapat na tandaan para mapangalagaan ang ating mga sarili ngayong tag-araw. Ang ating mga kasamang expert ay graduate ng Integrated Liberal Arts and Medicine o INTARMED sa University of the Philippines, Manila College of Medicine. Nagkaroon po siya ng Internal Medicine Residency Training sa Monmouth Medical Center sa Long Branch, New Jersey. Siya po ay founder, CEO, and medical director ng Lux Rejuvena Aesthetics and Wellness sa Pennsylvania, USA. At kasalukuyang hospitalist din sa WellSpan Good Samaritan Hospital sa Pennsylvania. I'm sure excited na po kayong makilala. Welcome po sa Health Check Plus, Dr. Rica A. Banayat. Magandang araw po sa inyo, Doc Rica. Magandang araw po, Teacher Ellie, at magandang araw po sa mga health checkers. Ako po ay natutuwa dahil naimbitahan niyo po ako dito sa inyong programa. Isa po itong karangalan sa akin, karangalan po na magbahagi ng aking kaunting kaalaman sa mga Pilipino po sa Pilipinas at mga Pilipino rin po sa iba't ibang panig ng mundo. Tunay nga po yan, Doc Rica, no? At excited po kaming makapagkwentuhan po sa inyo ngayong araw. So, Doc Rica, simulan na po natin ang kwentuhan. Alam niyo po, bilang paghahanda ng ating mga health checkers ngayong summer, ano po ang inyong payo, lalong-lalo na sa mga araw-araw nilang pagpasok sa trabaho, eskwela, sa gitna ng expected na matinding tama ng init na abot na 40 degrees Celsius pataas? Opo, so ang unang-una nating kailangang huwag kalimutan, ito ang pinaka-basic, okay? Magpayong. Okay? Hindi natin yun minsan naalala, pinaka-basic yan, pero dapat po ay meron tayong payong. Okay? At ang payong po na pipiliin natin, ang kulay po dapat ay yung itim. Huwag po yung puti, o kaya yellow, o kaya transparent. Dahil po pupunta din po yung sinag ng araw doon. So dapat po maitim ang kulay nung payong natin. Okay? Ang pangalawa po ay magsuot po tayo ng sombrero. At ang sombrero po na dapat natin isuot is parang ganito po. Ang tawag po dito wide-brimmed hat. So para po matakpan po ang mukha, ang leeg, at mas magbigay ng protection sa atin. Okay? At pangatlo po, magsuot po ng mga maluluwag na damit. Magsuot lang po ng mga damit na magaan po ang tela, katulad po ng cotton t-shirt, para po may air circulation. At ang dapat isuot natin po ay light-colored na mga damit. Puti, yellow, light blue, lahat po ng light-colored na damit. Kasi po kapag nagsuot po tayo ng maitim na damit, katulad ng black, gray, brown, nag-a-absorb po yun ng init, kaya mas maiinitan tayo. Okay? At
laging magdala ng baong tubig. Okay? Pag nagko-commute po tayo, pag naglalakad, papuntang MRT, o nasa bus, nasa tricycle, lagi po tayong magbaon ng tubig. Alam niyo, Doc Rica, pag-uusapan po natin yan later, no, yung kung ano yung dami ng tubig na nararapat sa atin, ano. Pero gusto ko lang pong i-emphasize sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, yung payong, Doc Rica, dapat maitim siya, no, at yung kabaliktaran nung dapat na isusuot natin na light colored naman. Tama po ba? Tama po iyon. So, Doc Rica, ang dami po nating mga tips, no, para sa mga lumalabas ng bahay at direktang naaapektuhan nitong init na ito. Ano po ba yung panganib o masamang epekto ng mga direktang init ng araw sa ating katawan? Okay, so unang-una, so maraming epekto ang init ng araw sa ating katawan. Unang-una, yung pinakasimple sa kutis, sa balat, sunburn. Okay, pwede pong masunog ang ating balat. At meron naman po yung mga malalalang kondisyon na dala ng init ng panahon. Katulad po ng tinatawag nating heat exhaustion at heat stroke. So yun po ay mga malalalang kondisyon po na pwede pong maging epekto ng init ng panahon. Yun po pala yun, Doc Rica, no? Pag-uusapan din po natin yan sa later on, no? Yung heat exhaustion at heat stroke, Doc Rica. Tungkol po sa sunburn, alam niyo po, naririnig namin lagi yung sunscreen na tinatawag natin, Doc Rica. Meron po ba kayong mga tips para po sa wastong pagpili ng sunscreen para sa ating skin? Opo. So, meron pong pagpili ng sunscreen, pero ang tawag ko po dito ay sunblock. Sunblock po, para po ma-block natin yung ultraviolet rays ng araw. So, ang sunblock po, kung bibili na rin lang po kayo, dahil mahal po ang sunblock, kung bibili na rin po kayo, tignan nyo po yung ingredients sa likod. Okay? Pagka ang hihahanapin nyo doon ay zinc oxide at titanium dioxide. Okay, ulitin ko, zinc oxide o kaya titanium dioxide. So, yung mga ingredients na yan talaga ang pagbablock ng UV rays ng araw na papunta sa ating balat. At dapat kapag po maglalagay ng sunblock, kailangan simulan nyo na yan, nasa bahay pa lang kayo. Kasi tayo, pag pupunta tayo sa beach, dun pa lang tayo magsa-sunblock sa beach. So, dapat po, pag alis pa lang po ng bahay, naka-sunblock na po. Pagdating po sa beach, mag-sunblock po ulit. Dahil kailangan po, kada 2 oras, dapat nilalagay po ang sunblock. At kapag po nag-swimming tayo o kaya po napawisan, pagkatapos po mag-swimming, maglagay po ulit ng sunblock. Yun po pala yun, no? Doc Rica, very interesting po at salamat sa sabi sa amin ng mga ingredients na titignan namin, no? Yung zinc oxide o titanium dioxide. Pero alam niyo po, Doc Rica, marami din po kaming nakikitang mga iba't ibang level o iba't ibang number sa SPF. Meron po ba itong kailangan o recommended na dami o number sa pagpili din ng aming mga sunblock? Oo. So, ang ang recommended ay dapat, pinakamababa ay SPF 30. Okay? Kapag SPF 5, 10, 20, hindi po sapat yan kapag nasa labas po tayo. Dapat po SPF 30 o pataas. Meron po tayong mga SPF 50, minsan po may mga SPF 100, pero ang diferensya po niyan between 30, 50 at 100, hindi na po yan masyadong malaking diferensya sa pag-block ng UV rays. So, at least po dapat SPF 30. Yan po. So mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, no?
SPF 30 at zinc oxide at titanium dioxide ang ating mga titignan sa ating mga bibilhing mga sunblock, ano? Doc Rica, alam niyo po marami din po sa amin ngayon ang mga nagbabalak na pumunta sa beach para mag-outing, ano, summer picnics. Ano naman po ang inyong mga safety tips o mga reminders para sa ating mga health checkers bago po sila lumusong sa tindi ng init ng panahon ngayon? Opo, so maliban po sa sunblock na pinag-usapan natin, magbaon po kayo ng maraming tubig. Kung kayo po ay magpipiknik, pupunta po sa beach, kailangan po ay marami kayong baong tubig. At kung maaari po ay doon po kayo sa may lilim, kung balak nyo pong magpiknik. Huwag po doon sa nasisikatan ng araw, dapat po may lilim. Ang mga matatanda po na may mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sakit sa bato, sila po ay madaling maapektuhan ng init ng panahon. Kaya po kung maaari pong wag na pong isama sila lolo at lola, kung may sakit po, wag na pong isama dahil po ang mga beach minsan malayo po sa ospital. So, mas maganda po sa bahay na lang po sila kung may mga sakit ang ating mga kamag-anak. Yun po pala yun, Doc Rica, no? So, mas safe talaga, no? Lalong-lalo na kung malayo yung mga ospital natin sa ating mga pupuntahan. So, Doc Rica, meron po bang appropriate o proper na way para po kami po ay makapili ng mga inumin? Meron po ba kayong mga reminders dyan para po sa mga babaunin namin sa ating mga outing ng mga pagkain o mga inumin, no? Lalong-lalo na po sa mga pupunta po sa mga maiinit na lugar tulad ng mga beach po. Opo. So, ang unang-una po, tubig. Okay? Tubig po. Kasi marami pong inumin, may juice, may soft drinks, kailangan po tubig, okay? Ngayon po, pwede rin po tayong magbaon ng mga electrolytes. Yun pong pwedeng merong potassium, sodium na pwedeng ihalo sa tubig para po madagdagan po yung electrolytes sa katawan. At iwasan po natin ang pag-inom ng alcohol, ng alak. Dahil po ito po ay nakaka-dehydrate sa atin. Iwasan din po ang pag-inom ng masyadong maraming kape. Dahil po ang kape po nagpapaihi, tatanggalin niya po ang tubig sa katawan natin. So, huwag po masyado sa kape. At huwag din po masyado sa mga matatamis na inumin. Dahil po marami pong asukal yan, madali po tayong ma-dehydrate kung marami pong asukal ang kinakain natin. At para sa mga practical na rason din, iwasan na kumain ng mga maanghang dahil iinit yung katawan ninyo. So, hindi yun makakatulong. So, yun po ang mga payo ko. Doc Rica, napaka-practical nga ng inyong mga tips, no, para sa amin. Salamat po dyan. At very interesting po yung yung umiwas sa maanghang, pero totoo po yan, no, kasi lalo nga namang iinit ang ating pakiramdam kapag tayo ay kumain ng mga maaanghang, no. Doc Rica, gusto lang po naming balikan ng kaunti dun sa nabanggit po ninyong dehydration, no. Dahil po maaaring magkaroon tayo ng dehydration lalo na po sa init. Ano-ano po ba yung mga senyales, mga signs and symptoms na mga babantayan namin kapag po ang isang tao ay nadi-dehydrate na dahil sa init? Okay, so ang unang senyales na dehydrated ka na ay kapag nauuhaw ka na. Okay, yun ang pinakaunang senyales. Ibig sabihin, dehydrated ka na. At kung hindi ka iinom ng tubig, lalong lalala ang kondisyon mo. Maaari kang magkaroon ng sakit sa ulo, pagsusuka, pagkahilo, muscle cramps. At kung lumala pa ito, ang mangyayari ay pwede pong mawalan ng malay o kaya po kapag
kakausapin kayo, iba yung sinasabi, iba yung sagot. Parang confused, parang ganun po. So, ganun po ang mga sintomas ng heat exhaustion at heat stroke. Ayun po pala, no? So, sa ating mga health checkers dyan, lalong-lalo na po sa mga pupunta ng mga outing, no? Kapag nauuhaw na, ay uminom na ng tubig, ano? Doc Rica, meron pong isang health checker po dito na nagtatanong, ilang basong tubig po ba o inumin ang dapat o sapat para sa ganitong panahon? Okay, so sa ganitong panahon, okay, sa karaniwang araw, ang sasabihin natin 8 hanggang 10 baso ng tubig sa isang araw. Pero po kapag mainit, 10 hanggang 12, 10 to 12 glasses of water a day. Yan po ay parang 2 litro hanggang 3 litro po ng tubig sa buong araw. Okay? Huwag na po nating hintayin na mauhaw tayo bago tayo uminom ng tubig. So, dapat po regular po ang pag-inom natin ng tubig sa buong araw po. Ayan. Doc Rica, napakadami po nating dapat alamin, no? Pero mga health checkers, wag po kayong bibitaw. Itutuloy po natin ang panayam kay Doc Rica tungkol pa rin sa mga usapang mainit ngayong tag-init. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account. Magandang araw mga health checkers! Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan po ninyo ako tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sabay-sabay nating alamin ang mga wastong impormasyon at tamang gabay sa ating kalusugan mula sa mga eksperto sa larangan ng health and wellness sa Pilipinas. Tutok na sa Health Check Plus sa DZRH Radio, TV at YouTube at sa Health Check Plus Facebook at YouTube channel. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin ang hospitalist sa WellSpan Good Samaritan Hospital at CEO, Founder at Medical Director ng Luxor Juvena Aesthetics. Welcome back po sa Health Check Plus, Doc Rica Banayat. Magandang araw po ulit. Welcome back. Doc Rica, pagpatuloy na po natin ang ating usapang mainit ngayong tag-init. So Doc Rica, dahil sa matinding init, no, maaari ding magresulta sa heat stroke at heat exhaustion na nababanggit nyo po kanina. Ano naman po yung mga wastong emergency steps na pwede namin gawin kapag po nangyari ito sa mga kasamahan po namin? Opo, so magandang tanong po iyan. Kapag po ang isang kasamahan natin ay sa tingin ninyo nagkakaroon po ng heat exhaustion or heat stroke, ang kailangan po ay ilipat nyo sila agad sa malilim na lugar, sa lilim, under the shade. O kaya po sa loob ng building kung meron pong building. Okay? Ngayon po, kung ang ating kasamahan ay sa tingin nyo may heat stroke,
kung meron po silang mga maraming layer ng damit, tanggalin nyo po yung mga extra layer. Okay? Kapag po ang damit nila ay yung makakapal na maiinit, tanggalin nyo na lang din po. Okay? At tapos po, maglagay kayo ng mga cold compress. So yung basain nyo yung tuwalya, ilagay nyo po sa leeg, sa kilikili, at sa singit. Yun po yung pwede nyong gawin. At kung maaari po, pwede nyo pong ispray ng tubig yung balat ng kasamahan ninyo. Parang ganitong spray. Parang ganyang spray. Ganyan. Na may lamang tubig. Mag-spray kayo at paypayan ninyo or pahanginan ng electric fan. So sa ganoong paraan ay mawawala po ang init sa katawan ng tao. Okay? So, yun po ang mga kailangan nating tandaan. Ito po pala ay mga steps, no, Doc Rica, na talagang kailangan nga naming tandaan, lalo na ngayong napakainit po talaga ngayon. Alam niyo po, Doc Rica, meron din po kaming mga health checker dito na nagtatanong tungkol naman sa heat rashes. Ano po ba itong heat rashes na ito at ano po yung mga pwede naming gawin para po i-address ito? Okay. So, minsan po pag nasa ilalim tayo ng araw, nagkakaroon po tayo ng heat rashes para po mga butlig-butlig. No po? Minsan makati, minsan hindi. Ang pwede po natin gawin dito ay maglagay po tayo ng aloe vera gel. Kung meron po kayong aloe vera, kasi po pangpalamig yun at pang-soothe ng ating balat. So, wag nyo pong kakamutin, wag nyong masyadong hahawakan dahil baka mamaya magka-infection yan. At iwasan na nandun kayo sa ilalim ng araw. At dapat nasa loob kayo ng bahay na may magandang air circulation para ito ay madaling mawala. Doc Rica, balikan ko lang po ng konti yung nabanggit po natin regarding sa heat exhaustion at heat stroke. Ano po ang mga pwedeng dalhin naman o kailangan tandaan, no, para maging emergency kit items na pwede po namin ihanda kung sakali pong pupunta kami ng outing o lalabas na alam namin na magiging mainit po doon sa aming lugar na pupuntahan? Okay. So, ang maipapayo po ay kapag po tayo ay pupunta sa isang mainit na lugar, may outing tayo, buong kumpanya o kaya yung departamento natin, magbaon po tayo ng mga cold pack. Cold packs, ibig po sabihin po yung nasa freezer, tapos tatanggalin sa freezer at pag dating nyo doon, medyo malamig pa, yon. O kaya po magdala po ng mga tuwalya na pwede nyong basain. Kasi po, yung paglagay po ng basang tuwalya sa leeg, kilikili, singit, yun po ay malaking bagay na po yun na makatulong sa inyong kasamahan na may heat stroke. Kung maaari po, magdala rin po kayo ng mga portable na fan. Yung pong nabibili ngayon, na parang electric fan po sa mukha, nakakatulong po yun. Sa totoo lang, nakakatulong po yun. At magbaon din po kayo ng malamig na tubig. Okay? So, wag nyo pong kakalimutan talaga yung tubig. So, yun po ang mga kailangan nyo pong tandaan kapag nag-outing kayo. So, yun po ang mga emergency na kailangan. No, sa mga health checkers po natin na nakikinig at nanonood ngayon na naghahanda para sa kanilang outing, napaka-timely talaga nitong usapan natin, Doc Rica, no? So sana po ay narinig ninyo yung mga reminders sa atin ni Doc Rica para meron po kayong cold packs, mga tuwalya, electric fan o kaya paypay, ano? O kaya mga malamig na tubig na kailangang dalhin sa inyong mga outing. Doc Rica, meron din pong isang manager dito from a transportation company. Nagtatanong po siya, ano daw po ang maipapayo ninyo sa mga employers at mga tagapagmahala sa mga kumpanya o business establishments
para mabawasan ang epekto ng init sa kanilang workforce. Mga iwas sakit daw po laban ngayon, lalong-lalo na epekto ngayong tag-init. Okay, mabuti na itanong mo yan, Teacher Ellie, dahil mahalagang-mahalaga po na hindi magkasakit ang mga empleyado natin, ang mga tauhan natin sa ating kumpanya o sa negosyo. Ang unang-una po, kapag po ang trabaho ay nasa loob po ng opisina, okay, nasa loob po ng building, kailangan po ay may sapat na espasyo para sa mga empleyado. Huwag po yung dikit-dikit po sila, dahil po wala pong ventilation yun at mainit po yun. Okay? At ang kailangan din po sana may aircon kung kaya po. Dapat po sana may aircon yung opisina. Kung wala naman po, marami pong electric fan at meron pong air ventilation po. Yun po ang maipapayo ko. At pwede rin po kayong maglagay ng water station sa isang sulok para po regular na makakainom ng tubig ang mga empleyado nyo sa buong araw. Kasi minsan kapag kunwari nakalimutan ng empleyado magdala ng tubig o kaya lalabas pa para bumili o mamaya hindi nakalimutan na nila. So mas maganda po na meron tayong accessible na pagkukuhanan po ng tubig na maiinom. Yun, no? Tamang espasyo at water station hanggat maaari meron po itong dalawang ito, no? Doc Rica, paano naman po sa mga drivers, ganyan, o mga riders, no? Yung mga nagde-deliver po ng ating mga food. Ano po yung masasuggest na sa kanila ngayong napakainit po talaga ng panahon? Okay, so kung ang trabaho nyo naman po ay nasa labas, mga traffic enforcer, construction worker at mga nagtatrabaho sa delivery, kung kaya po, kung pwede nyong iwasan, okay, kung pwede, ay huwag po kayong lumabas kapag po mga alas 11 na ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Lalo na kung construction worker o kung mga traffic enforcer po, kung pwede po kayong nasa lilim sa mga oras na yon ay dun po kayo sa lilim. Okay? Kung hindi naman po problema ang oras, mas maganda po na umpisahan na lang po ang trabaho ng mas maaga. Opo, ng 6 a.m. na lang po o 7 a.m. para po matapos na po at hindi na lumabas po ng alas 12 ng tanghali. Okay? Kung sa construction naman po, ang maipapayo ko po ay magkaroon po ng shifts. Kumbaga, may isang grupo na magtatrabaho ng isang oras, tapos pagkatapos ng isang oras, mapapalitan sila, magpapahinga naman yung isang grupo at yung isa namang grupo ay magtatrabaho sa init ng araw. So, yun po ang mga maipapayo ko. At kung magsusuot po tayo ng mga long sleeves para protektahan ang ating balat, ang kailangan pong tandaan ay ang tela po kailangan magaan. Ang tela na susuotin natin, cotton t-shirt po, at dapat po ay maluwang, wag po yung masikip. Ayan po, no, sa ating mga health checkers na sa labas at loob man ng trabaho, no, marami pong mga tips na nabanggit si Doc Rica para sa atin para mapanatili ang ating health and wellness. Bilang isang ekspertong internist at aesthetic medical care practitioner, Doc Rica, ano naman po ang mga health tips ninyo para mapanatili ang malusog at masiglang pangangatawan, di lamang kapag summer pero all year round? Okay. Ito ay mga health tips hindi lang sa summer, ha? Ito all year round sa buong buhay ninyo. Okay? Ang unang-una talaga ay kumain ng wasto. Okay? Healthy foods dapat. Iwasan ang pagkain at pag-inom ng maraming asukal. Yun pong mga maraming sugar, matatamis. Dahil po hindi po maganda ang sobrang asukal sa katawan. Okay?
At iwasan din po ang pagkain ng matataba at mamantikang pagkain. So yun po ay iwasan ninyo dahil po sa Pilipinas, ngayon po ang pinakamataas na cause of death ay yung cardiovascular disease, sakit sa puso dahil po sa cholesterol, ganyan. At kumain din po kayo ng gulay at prutas, wag lang pong karne. Kasi ang gulay at prutas po, maraming antioxidants po yan na laman. Ang mga antioxidants po na ito ay magpapalakas po ng ating immune system. Okay? So, maliban po sa pagkain ng wasto, ang isa po ay regular na ehersisyo. Okay? Wag po yung nakaupo lang po ng buong araw o kaya kung nakatambay sa labas, baka pwedeng maglakad-lakad. Okay? So, kailangan po regular na ehersisyo. At kailangan din po may sapat na tulog sa gabi. Dapat po ay 7 hanggang 8 oras kung maaari. Okay? Dahil po ang tulog po ay napakahalaga para po makapagpahinga ang katawan. Okay? At dahil nga po stressful ang buhay ng mga tao, dapat po may oras na nakalaan para magpahinga. Okay? So wag niyo pong kakalimutan na sa isang araw na pagod kayo, dapat po maglaan po kayo ng oras para po magpahinga po kayo. Para po mabawasan ang stress at para po hindi bumaba ang inyong immune system. Napaka-practical na tips mula kay Doc Rica, no? Pagkain ng wasto, regular exercise, at sapat na tulog at pahinga. Doc Rica, may pahabol po tayong tanong dito tungkol po sa init ng panahon dahil madalas daw mangyari ang nose bleeding sa kanyang anak. Kapag po nararanasan itong nose bleeding, ano po ang nararapat gawin lalong-lalo na po na dahil sa init ng panahon daw po itong nose bleeding na ito? Opo, so karaniwan po ay kapag mainit ang panahon, bigla na lang pong nagdudugo yung ilong. Well, nosebleed. So kapag po merong tayong kasamang nag-nosebleed, ang kailangan po natin gawin ibaw ng konti yung ulo at ipitin ng 2 daliri dito. Okay? Ipitin yon ng at least 15 minutes, 15 minuto o mas matagal pa hanggang sa tumigil ang pagdurugo. Dahil titigil po yan. Basta po ginawa nyo, pinisil ninyo or pinch ng 2 daliri, titigil po yan at some point. So, mga at least 15 to 30 minutes po. Tapos po, painumin ng tubig, pagpahinga, huwag pong lumabas sa init ng araw. Ganun lang po. Napakasimple po. Huwag po tayong ma-alarma or mag-panic. Ayan po mga health checkers, no? Lalong-lalo na po sa mga nakakaranas ng nose bleeding o pagdurugo ng ilong, talagang pipisilin lang yung bandang taas ng ilong, ano, doktora? Tama po? Opo, dito. Po. So, salamat po rin, Doc Rica, no? So, marami po tayong napag-usapan ngayong araw at napakabilis po ng oras natin sa napakahalaga at napapanahong paksa natin, Doc Rica. Ano po ang huling mensahe niyo po sa ating mga health checkers para mapanatili ang kanilang health and wellness, lalong-lalo na ngayong matinding init na ng panahon? Okay, so ang mapapayo ko lang kung meron kayong isang matatandaan ngayong araw na ito po ay uminom po ng maraming tubig. Huwag na pong hintayin na mauhaw bago pa po uminom. Okay? Magpayong po kayo, magsombrero po kayo. At kung hindi naman po kailangang lumabas ng bahay, huwag na po kayong lumabas. Okay? So, yun po ang mga basic na maipapayo ko na sana po ay matandaan ng ating mga kababayan.
At ako po ay natutuwa dahil naibahagi ko po ang aking konting kaalaman tungkol sa heat exhaustion at heat stroke. At sana po ay makatulong po ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Maraming salamat po muli, Dr. Rica A. Banayat. Maraming salamat. At napakinggan natin ang kwentuhang mainit tungkol sa tag-init. Sana ay patuloy ang ating pangangalaga sa ating mga sarili para ligtas at enjoy ang ating summer. Mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check to check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube. At sa Health Check Plus, Facebook and YouTube channel.